Hey you! Nauutal na sabi nito dahil sa kalasingan saka dinuro siya. What is your relationship with that bitch, Camila Asuncion? Is she your mistress? Otomatikong nagpanting ang tenga ni Kyoto sa sinabi nito kaya sa inis niya inilapitan niya ito at mahigpit na hinawakan sa pulsuhan. Who are you to talk to my sister like that, bitch? Naningkit namang mata ni Fedra sa narinig. You're her brother? Tanong ni Fedra saka nakakainsultong tumawa. How did she have a brother? As far as I know, that woman is an orphan. Are you kidding me? Umigting ang mga panga ni Kyoto sa narinig pero hindi niya magawang saktan ng babae. So for the first time, he regrets why he chose to be an attorney as a profession. Dahil kahit gustuhin man niyang manakit ng tao, hindi niya pwedeng gawin dahil alam niyang ang batas at sa oras na lumabag siya ay makakasira yon ng reputasyon niya. Stop this nonsense, Miss whoever you are, or else, nagtitimping babala ni Kyoto. Or else what? Natatawang tanong pa ni Fedra habang nag-umpisa ng susuray-suray sa kinatatayuan. You know what? Ani Fedra sa kamarahang pinasadahan ng hintuturo niya ang matipunong dibdib ng lalaki. You seem smart and a man like you is my type. Why don't you come with me? I'm Fedra Reynoso. I'm one of the heiress of the Reynoso group. Nanigas ang panga ni Kyoto sa narinig. Kung ganoon, ang babaeng ito pala si Fedra Reynoso na pinsan ni Sergio Reynoso at malaki ang atraso sa kanyang kapatid. Umahon ng galit sa dibdib ni Kyoto kaya naman naitulad niya ang babaeng nakadikit sa kanya. Dahil lasing na out of balance si Fedra Reynoso at napaupo sa sahig. Fuck shit! Bakit mo ko tinulak? Are you crazy? Galit na bulalas ni Fedra sabay tayo sa sahig. I didn't know the heiress of the Reynoso group was that cheap. Umasta pa si Kyoto na pinapagpagan ng sarili na para bang may kumapit sa kanyang marumi. Tinakasan ng kulay ang labi at mukha ni Fedra dahil sa narinig. Ito lang kasi ang lalaking sinabihan siya ng ganoon. Kaya naman dahil sa insultong naramdaman, mabilis na tumayo si Fedra mula sa sahig at sinugot si Kyoto at akmang sasampalin. Subalit isang babae ang pumigil sa kamay ni Fedra. Nang lingunin niya ito ay nakita niyang si Camila Asuncion iyon na naniningkit ang mga mata sa galit. What are you doing, bitch? Nanilisik ang mga matang tanong ni Seiko kay Fedra. Let go of me, slut! Nagpupumiglas pa si Fedra habang hawak-hawak ni Camila ang kanyang mga kamay. Fine! Sagot naman ni Seiko sa kamalakas na ibinato ang kamay ng babae. Dahilan para ma-out of balance ito sa kinatatayuan. Mabuti na lang at nakahawag kaagad ito sa pader kaya napigilan ang pagkahulog nito. Tigilan mong kuya ko, bruha ka? Bulalas niya sa kapinukol si Fedra ng masamang tingin. Kuya? Nakataas ang kilay na sagot naman ni Fedra. Paano ka nagkaroon ng kuya ha? If I'm not mistaken, you're an orphan. In short, putok ka sa buho, right? Isn't that the same reason why Uncle Grudge didn't like you for Kuya Sergio? Matapos sabihin yon ay nakakainsulto pang humalakak si Fedra na para bang may nakakatawa sa kanyang mga sinabi. Dahil sa sinabi ni Fedra, hindi na nakapagtimpi pa si Seiko. She had long wanted to get revenge on the woman for the insults and torture she had suffered from her. But she couldn't do it because she was afraid of what she might do to her brother. Timbagang ninalapitan ni Seiko si Fedra na noon ay nakangisi habang nakatingin sa kanya. Saka walang sabi-sabing itong malakas na sinampal sa kanang pisngi. Sa lakas nun ay nakaramdam din siya ng pananakit ng kanyang palad. Mukhang hindi naman inaasahan ni Fedra ang ginawa niyang iyon, kaya hindi kaagad ito nakapag-react. Samantalang si Kyoto naman ay nakatingin lang sa mga to at walang balak na awatin ng kapatid. You slap me? Nalalaki ang mga matang tanong nito habang sapu-sapu ang nasampal na pisngi. How dare you? Sigaw nito sa kaakmang sasampalin si Seiko. Ngunit bago pa tumama yon sa pisngi ni Seiko, ay sinalo niya na yon sa kamuling ginawara ng mas malakas na sampal sa pisngi si Fedra. Sa gulat nito ay napaatras ito ng ilang hakbang, palayo at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Shit, you witch! How dare you to slap me?
Umiiyak na sigaw ni Fedra. "You'll pay for this! I will call Uncle Grudge!" "You don't have to do that. I saw everything." Anang isang tinig mula sa likuran. Nang lumingon si Seiko, ay nakita niyang naroon si Grudge Reynoso at madilim ang anyo habang naglalakad palapit sa kanila. Naikuyom ni Seiko ang kamao habang nakatingin sa matanda. Well, simula naman noon ay bulag na ito sa mga nangyayari. Kaya nga nagawa itong i-manipulate ni Ursula. Bumulalas naman ang iyak si Fedra nang makitang matanda na para bang itong batang paslit na nagsusumbong. "Uncle Grudge, that witch slapped me. Please sue her." Hindi na naituloy pa ni Fedra ang sinasabi ng isang malakas sa sampal mula kay Grudge ang dumapos sa pisngi nito. Sa sobrang lakas noon ay nag-iwan pa yun ng marka sa balat. Nandidilat ang mga mata ni Fedra habang nakatingin sa matanda at para bang hindi makapaniwala sa ginawa nito sa kanya. "Uncle, why did you slap me?" Umiiyak na tanong ni Fedra. Are you siding with that woman over me?" Maging si Seiko hindi makapaniwala sa ginawa ni Grudge Reynoso. Baka sa hapis nitong muka ang galit habang nakatingin kay Ursula, kaya hindi niya masasabing pakitang tao lang yun. "You deserve that. Mali ang pagpapalaki ko sa'yo, kaya naging bastos ka." Nanggagalaiti sigaw ni Grudge kay Fedra. Hindi na nakasagot pa si Fedra at basta na lang itong tumakbo palayo habang humahagulhol. Pagkatapos nun ay bumaling si Grudge Reynoso kay Seiko at Kyoto. Saka humingi ng paumanhin. "Please forgive me for my niece's behavior." Hinging paumanhin ni Grudge. "Hayaan niyo at parurusahan ko ang babaeng yon para hindi na niya ulitin pang pangbabastos na ginawa niya sa inyo." Pero nanatiling nakatingin lang si Seiko sa matanda, kaya naman si Kyoto na lang ang sumagot. "It's okay, Mr. Reynoso. But I insist that my sister should be the one to punish your niece. Dahil sa kapatid ko may kasalanan ng pamangkin mo't hindi sa'yo. Right, Seiko?" Bumaling si Seiko sa kanyang kuya Kyoto at dahil sa sinabi nito nagkaroon siya ng idea. He looked meaningfully at his older brother as if to say that his idea was very good. "If it is okay with you, Mr. Reynoso." Kasol na sagot naman ni Seiko. Sandaling nag-isip si Grudge na pagtanto niyang tama naman ang kanyang mga kaharap at sa tingin niya ay nararapat nang napumayag siyang sa gusto ng mga ito. Isa pa, kung makakatulong yun para kahit papaano ay mabawasan ang galit sa kanya ni Seiko, ay hindi siya magdadalawang isip. "Okay, kayo nang bahala." Nang marinig ang sagot ni Grudge Reynoso ay lihim na napangiti si Seiko. Ngayon pa lang ay nakikita na niya kung anong magiging reaksyon ni Fedra sa oras na malaman nito ang kanilang usapan. "So paano? Gising na ba ang mga bata?" Tanong ni Kyoto sa kapatid pagkaalis ni Mr. Reynoso. Napabuntong hininga si Seiko nang maalala na natutulog pa ang kambal sa master's bedroom. Ayaw naman niyang gisingin ang mga ito dahil mahimbing ang tulog ng dalawang bata. "They're still sleeping, Kuya Kyoto," ani Seiko. "Ayaw ko naman silang gisingin dahil mahimbing ang tulog ng dalawa," dagdag pa niya sa huminga ng malalim. "In that case, just stay with the kids tonight. I'll just have the driver pick you up tomorrow morning." Suhestyon ni Kyoto na ikinakunot noon ni Seiko. "But Kuya Kyoto?" "Don't worry, ako nang bahalang magsabi kay Sechi. I know he'll understand. Sechi isn't so shallow-minded as to doubt you. He trusts you, Seiko." Nakangiting sabi pa ni Kyoto sa younger sister niya. Nakaramdam ng pagkakonsensya si Seiko lalo nang maalalang nangyari kanina sa kanilang dalawa ni Seryo. May fiancé siya pero nagawa niyang makipaghalikan sa ibang lalaki. "I know you're confused, sis." May dagdag pa ni Kyoto na hindi sumagot ang kapatid. "My only advice is don't rush into your decisions. Think everything through and choose what you think will make you happy." Natouch si Seiko sa sinabi niya ng Kuya Kyoto niya kaya bahagyang nabawasan ang bigat na nararamdaman ng kanyang dibdib. Tumango siya dito saka ngumiti ng bahagya at sinabing, "Thank you, Kuya. Basta ikaw, kung saan ka masaya, nakasupport kami ni Daddy sa'yo. You know that." Ani Kyoto saka tumalikod na at naglakad paalis. "Kuya, ikaw nang bahalang magsabi kay Daddy. Take care." Pahabol pa ni Seiko sa kanyang Kuya Kyoto pero hindi na ito sumagot pa at sa halip ay sumenyas na lang ito ng okay. Nang tuluyang mawala sa kanyang paningin ng lalaki,
Muli siyang umakyat sa second floor ng mansyon at bumalik sa master's bedroom kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Habang naglalakad sa hallway ay isang babaeng nakasalubong ni Seiko. A woman who was very familiar to her and the reason why she and Seryo broke up 8 years ago. Hindi na rin siya nagtataka kung bakit nakakalakad na ito dahil ayon sa nakarating sa kanyang balita, noon pa man ay nakakalakad na ang bruha. Nagpapanggap lang ito para mapaikot si Seryo sa mga kamay nito. Nang makita ni Ursula si Camille ay ngumisi ito sa kanya. Ngiting aso to. Oh, you're here, bati ng babae at taas kilay siya nitong pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang talampakan. Muntik na kitang hindi makilala, Camille Asuncion. You look awesome. Kunwari pang papuri ng bruha sa kanya. I don't need your praise, Ursula, sagot ni Seiko sa kaakmang lalampasan ng babae. Pero bigla siya nitong hinawakan sa pulsuhan. Don't! Huwag kang aalis kapag nagsasalita pa ako, ani Ursula na nakangisi ng malapad sa kanya. At sino ka para sundin ko? Take your filthy hands off me. Wika ni Seiko habang hinablot ng kamay niyang hawak nito. Mahinang napahalakhak si Ursula. It seems like you've changed. You know how to fight. Natatawang saad pa niya habang naiiling. But you know what? Nagbago man ang itsura mo. Amoy basura ka pa rin. Nanginsultong wika ni Ursula sabay halakak ng malakas. Pero instead na may insulto, bumiti lang si Seiko at sinabing, Grabe ka naman girl. I've been gone for so many years and yet you still hate me? Why? Dahil kahit na anong gawin mong paghahabol na parang aso, hindi ka pa rin magustuhan ni Seryo? You're pathetic. Naburang ngiti sa mga labi ni Ursula nang marinig ang patutsyadang yun ni Camille. Kaya naman sa galit niya ay inambaan niya ito ng sasampalin pero isang baritonong boses ang sumigaw mula sa kung saan. Stop it, Ursula! Paglingon ng dalawang babae, nakita nilang sa Seryo na naglalakad palapit sa kanila na madilim ang anyo. What are you doing to her? Hanggang ngayon ba naman, Ursula? Mariing sabi ni Seryo nang tuluyang makalapit at pumagitna sa dalawa. And you? Are you still crazy about that bitch? Aren't you disgusted? Kung sino-sino lalaki na sinamahan. Hindi na naituloy nito ang sasabihin ng may malakas na kamay ang humila sa kanyang buhok at kinaladkad siya. Paglingon niya, si Camille ang nakita niyang may hawak ng kanyang buhok. Witch! Let go of my hair! Nanggagalaiting sigaw ni Ursula habang nakayuko at hila-hilang buhok nito. Fine! Sagot naman ni Seiko sa kapabatong binitawan ng buhok ng babae. Dahilan para mapaupo ito sa sahig. Pero hindi pa nakontento si Seiko. Umupo siya sa ibabaw nito at pinagsasampal to ng kaliwat kanan. Shit! Are you crazy? Bulalas ni Ursula nang makitang tila tigring galit na galit si Camille. Hindi na siya makapanlaban dahil ang buong bigat ng babae ay sinasalo ng katawan niya. Sinubukan naman ni Seryo na awatin ang dalawa pero hindi nagpatinag si Camille na para pang doon nito ibinuhusan lahat ng galit nito. Mula sa pagiging maamong kuting ay nagmistula tong mabangis na tigre sa kanyang paningin. Ibang-iba na ito sa Camille na nakilala niya kung dahil noon pinalalampas nitong mga pang-iinsulto pero hindi na ngayon. Lumalaban ito at hindi kakikitaan ng kahit na anong takot. Samantalang hindi naman tinigilan ni Seiko sa kakasampal ang mukha ni Ursula hanggat hindi siya nakakaramdam ng pananakit ng kanyang kamay. Nang bitawan niyang babae ay pulang-pula na magkabilang pisngi nito tila ba namamaga. Sa susunod na insultuhin mo pa ako, hindi lang yan ang aabutin mo. Hinihingal na sabi niya sa babae nakahiga na lang sa sahig habang sapu-sapu ang namamagang pisngi. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Seiko habang inaayos ang sarili. Narinig pa niya nang tawagin siya ni Seryo subalit hindi niya napinansin pang lalaki. Nagtuloy-tuloy siya sa master's bedroom kung saan ang kanyang mga anak at dali-daling nag-shower. Nang kuskusin niya ang sarili ay bahagya siyang napangiwi nang maramdaman ang kirot sa kanyang kamay na sanhinang namamaga niyang palad. Pero kahit na ganoon, feeling niya ay gumaan ang kanyang dibdib dahil sa ginawa niya. May kalahating oras din si Seiko na nasa banyo nang lumabas siyang nakatapis lang ng tuwalya. Meron na ring mga inihandang misa niya si Nanay Tasing na ayon sa matanda ay si Seryo pa ang pumili.
Hindi sana niya tatanggapin iyon at magpapadala na lang ng mga damit niya sa kanyang secretary. Pero dahil nag-insist, si Nanay Tasing na gamitin niya yon ay wala siyang nagawa. Naupo muna si Seiko sa gilid ng malaking kama at nakangiting pinagmamasdan ang natutulog niyang mga anak. Alam niyang masaya ang mga to dahil finally ay nakilala na ng dalawa ang kanilang daddy, kaya hindi niya pinagsisisihan ang desisyon niyang iyon. Maya-maya pa ay isang mahinang katok ang nagmula sa pinto, kaya naman nabaling doon ang paningin ni Seiko sa pag-aakalang si Nanay Tasing iyon at baka may nakalimutang sabihin ay basta na lang niyang binuksan iyon kahit na tuwalya lang ang saplot niya sa katawan. "What is it, Nanay Tasing?" Pero nabitin sa ere ang sasabihin sana ni Seiko nang makitang si Seryo yon at may bitbit na maliit na palanggana na may lamang hot compress. "I'm here to give you this. Alam kong namamagang kamay mo dahil kanina." Nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi si Seiko nang ma-realize na nakatayo siya sa harap at si Seryo na nakatapis lang ng tuwalya. Sa pagkakataranta niya ay bigla niyang naisara ang pinto. "Ano ka ba naman, Seiko? Nakita niya ng lahat ng sayo noon, kaya bakit may hiya ka pa?" Nakagat ni Seiko ang pang-ibabang labi ng maisip yon. "Well, iba noon dahil magkarelasyon sila kumpara ngayon na tapos na ang lahat sa kanila. Kaya bakit hindi siya mahihiya? Sandali lang, magbibihis lang ako," saad ni Seiko nang muling sumilip sa nakasarang pinto. "It's okay, just take your time," sagot naman ni Seryo na prenteng nakatayo lang at nakasandal sa pader. Muling isinara ni Seryo ang pinto at saka nagmamadaling nagbihis ng mga pamalit na inihanda ni Nanay Tasing para sa kanya. Mabilis ang kilos ni Seiko at nang lumabas siya ay suot na niya ang kulay blue na ternong pantulog na ayon kay Nanay Tasing ay si Seryo pa ang pumili. Umayos ng tayo si Seryo nang marinig niyang muling nagbukas ang pinto ng kwarto. Paglabas ng babae, suot na nitong binili niyang pantulog. Tamang-tama lang sa balangkinitang katawan nito ang sukat ng binili niyang pantulog at kahit simple lang ay litaw na litaw pa rin ang angking kagandahan nito. "Here," ani Seryo sabay abot ng palanggana. "Makakatulong to para maibsan ang pamamaga ng kamay mo." Pinigilan naman ni Seiko na magpakita ng kahit na anong emosyon sa lalaki. Manatili lang na blanko ang kanyang emosyon habang nakatingin. "Thanks," maikling sagot naman ni Seiko sabay abot ng palanggana pero nagtaka siya nang halos ayaw naman itong ibigay sa kanya yon. Kunot noong pinagmasdan niyang lalaki. "Ibibigay mo ba o hindi? Ako na maglalagay ng hot compress sa mga kamay mo." Sa halip ay sagot ni Seryo sa kaharap. Ako na, kaya ko namang mag-isa." Sagot ni Seiko na bahagyang nakaramdam ng kaba ng mga oras na yon. "How?" Sa lubong ng mga kilay pang pinagmasdan ni Seryo yung kamay ng babae. "Your hands are both swollen." Wala naman sa sariling napatingin si Seiko sa kanyang mga kamay at tila doon lang niya napansin ang pamamaga ng kamay na mas lalong lumalaki sa kanina. "Ang tigas pala ng mukha ng bruhang yon. Sumakit ang kamay ko. Magpapatulong na lang ako kay Nanay Tasing. She's sleeping already. Kaya ko naman, kaya ako na lang." Nabitin sa ere ang sanay gustong sabihin ni Seiko nang bigla siyang hinawakan sa pulsuhan ng lalaki at hinila patungo sa kung saan. "Oh wait, saan mo ba ako dadalhin?" Natatarantang tanong niya pero nagmistulang tengang kawali ang lalaki habang naglalakad at hindi siya pinapansin. Ano ba, Seryo? Let go of me. Baka may makakita sa atin at kung ano pang isipin." Pero huli na ang lahat dahil habang hila-hila siya ni Seryo ay nakasalubong nila si Fedra. Hindi ito kumibo at sa halip ay inirapan lang siya nito at sa kanilang pasan. Lihim na napangiti si Seiko dahil tila ba nagtinong babae ng masampal niya. Dinala siya ni Seryo sa kusina kung saan walang masyadong tao ng mga sandaling iyon. Inalalayan siya nitong maupo sa high chair at sa kanila pagsarap niya ang palanggana. Naupo na rin ito sa kanyang tabi na may 1 metrong layo mula sa kanya. Maya-maya ay nilahad nito ang palad kaya kahit na ayaw niya ay napilitan siyang ibigay ang kamay niyang namamaga. Muntik pa nga siyang mapapiksi na maramdaman niya ang mainit na kamay nitong nang magkadaiti ang kanilang mga balat. "I know your hand is important to your work, so it needs to be treated before it gets worse." Ani Seryo sa kainumpisahang lapatan ng hot compress ang palad ng babae. Lihim na napakagatlabi si Seiko, hindi dahil sa sakit kundi dahil
sa nakakalitong sensasyong na dulot na magkadikit nilang mga palad. Para siyang napapaso na hindi niya maintindihan ng mga sandaling yon. I'm proud of you. Maya-maya'y saad ni Seryo dahilan para pansamantalang mabaling doon ang atensyon ni Seiko. For what? Kaswal niyang tanong. Because you've changed. You know how to fight back against people who insult you. Sagot ni Seryo habang nakafocus ang mga mata sa ginagawa. Hindi maintindihan ni Seiko pero nang marinig niya yon ay nakaramdam siya ng saya. Bago pa siya bumalik ng Pilipinas, ipinangako niya na sa sariling hindi na siya papayag na apihin muli ng mga taong may malaking atraso sa kanya. Okay lang sa'yo kahit na pinsan at ex mo yung sinampal ko? Nakataas sa mga kilay na tanong ni Seiko sa lalaki. Well, they deserve it after the insults they threw at you. Ani Seryo sa kanagangat na tingin at diretsong mga matang nakatitig sa kanya. By the way, Ursula and I never had a relationship, so she was never my ex. Seiko was speechless at what he said. In that case, how could the woman be his fiancé if they weren't in a relationship? So, how did she become your fiancé if you weren't in a relationship? Hindi mapigil ang tanong ni Seiko sa kaharap. Dahil nung time na critical si Daddy at kailangan ng kidney transplant, nagpresenta si Ursula na mag-donate ng sarili niyang kidney. Pero bilang kabayaran ay pakakasalan ko siya. Pagkukwento ni Seryo sa kaharap. Hindi namang mapigilang magulat ni Seiko sa narinig. Ngayon lang kasi niya nalaman ang bagay na yon dahil never niyang tinanong si Seryo tungkol sa relasyon nito kay Ursula. But later, I found out that it wasn't true that she donated her kidney to Dad. Instead, galing yung sa ibang tao at kinuntsaba lang niya yung doktor para palabasin na siyang nag-donate ng kidney. Dagdag pa nito. Speechless si Seiko matapos marinig ang mga iyon. Napakawalang hiya talaga ni Ursula kahit na kailan. Handa itong gawin ng lahat maski ang panluloko basta makuha lang ang gusto nito. Namayani ang mahabang katahimikan sa dalawa. Hanggang sa maya-maya ay binitawan na ni Seryo ang kamay ng babae. Your hand is fine. I'm sure they won't be swollen tomorrow. Marahan namang napatango si Seiko sa lalaki. Thanks. Maikling pasasalamat niya saka tumayo na pero naudlot yon nang pigilan siya ni Seryo sa kanyang pulsuhan. What? Kunwari naiinis ng tanong sa lalaki pero matindi ang kabog ng dibdib niya ng mga sandaling iyon. Sandaling nakatitig lang si Seryo kay Seiko na may kung anong emosyon ang mababasa sa mga mata hanggang sa maya-maya'y nagsalita din ito. Bibigyan kita ng time para makapag-isip at hindi kita mamadaliin. Timbangin mo mabuti ang feelings mo. And when you realize that you still love me, come back to me. I'll wait for you. Kinaumagahan dahil ayaw na ni Seiko na maging bastos sa harapan ni Lola Soledad at ng mga bata kaya kahit ayaw niya ay pinaunlakan niya ang mga to na sumabay ng mag-breakfast. Sa isang malaki at pabilog na mesa ay kaharap niya si Gretch Reynoso, si Seryo, si Fedra na nakasimangot at si Lola Soledad. Katabi niya sa kanang bahagi ang matanda habang sa kaliwa naman ay ang dalawa niyang anak na masayang kumakain. Tahimik ang mga to habang kumakain na para bang walang gustong magsalita. Naiilang din si Seiko dahil katapat ng silyang kinauupuan niya ay naroon si Seryo na panay ang sulyap sa kanya. Maya-maya ay si Seiko na rin ang unang bumasag sa katahimikan. Tumingin siya kay Gretch Reynoso at magalang na nagsalita. Mr. Reynoso, I need a volunteer tomorrow at the Hope Foundation to clean the bathrooms and bath sick children and adults. Can I hire Fedra as a volunteer? Sa narinig ay nanlaki ang mga mata ni Fedra na para bang hindi makapaniwala sa mga narinig. What the heck did you say?